Ako po si Rebecca Ramos, 38 years old. Ako po ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang accounting staff and membro ng Jesus Healing Heart. I was a Christian for more than 10 years na siguro. Yung buhay ko before ako maging Christian, na-enjoy ko yung teenage life ko, ganun din yung childhood life ko. Tapos normal na pamilya lang kami. So, yung struggle siguro hindi ko pa masyadong ini-intended that time siguro, dahil nga bata pa ako. Until nung nag-4th year na ako. Kasi I think doon na pumasok yung worry ko na kung makakapag-college pa ako. At that time, sobra yung worry ko na hindi ako makapag-college at anong future yung naghihintay sa akin if ever na hindi ako makapag-college. And also that very same time, yung panahon din na yun, nagkaroon ng problema yung family namin. So, kala ko nga maghiwalay na yung parents ko. Yung high school ako, isa sa mga naging problema talaga namin is yung financial status namin. Kasi yung papa ko wala naman siyang permanenteng trabaho. Tapos yung nanay ko, simpleng housewife. So, struggle talaga kami financially. Katulad ng sinabi ko kanina, nagkaroon kasi kami ng problema nung 4th year high school ako. And then, si Papa yung dahilan kung ba't ang gulo ng family namin that time. At meron akong sama ng loob sa kanya na medyo mahaba. Until nga nung na-stroke siya after ko graduate. Tapos sinabi ko kay Lord na pagaling niya si Papa kasi gusto ko pa siyang makasama. Doon ko rin na-realize na hindi ko siya kayang mawala kahit na may sama ako ng loob sa kanya. And eventually, naka-recover naman siya and na-born again siya. Maganda naman yung epekto sa kanya kasi nakita ko rin yung pagbabago sa buhay niya, kung paano siya mag-isip. And eventually din, siya rin yung nagyaya sa akin para umatin ako dun sa church nila. At siya rin yung dahilan, ginamit ni Lord para makilala ko si Lord na bilang sarili kong tagapagligtas. Doon rin siguro nag-start na unti-unting nawala yung sama ng loob ko. And eventually, hindi ko na rin nga halos maalala yung sama ng loob ko sa kanya. Especially nga nung na-born again ako. Yun, kapag nakikita ako ni Papa, o kapag galing sa church, tapos naabutan niya ako sa bahay namin, niyayaya niya ako. Sabi niya nga na umattend ako, maganda doon kasi parang makilala ko ang Panginoon. That time, sabi ko na makilala ko naman si Lord nagdadasal naman ako. Tsaka nagsisimba naman ako linggo-linggo. So, ganun siya. Hindi siya nasawang imbitihin ako sa church nila. Tapos, one day, nag-decide na rin ako na umattend sa church nila. Tapos, doon ko nakilala yung Panginoon at doon ko tinanggap yung si Lord bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Yung initial reason kung bakit ako nag-stay sa church is yung papa ko. Pero eventually, nagkakaroon ka ng mas intimate na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kasi dati parang di mo maramdaman yun dahil nga magsasamba ka, uwi ka, tapos na. Tapos dadasal ka lang, tapos na. So, mas naramdaman ko na mas malapit pala si Lord. Di pala siya malayo. Kasi dati kala kong layo-layo niya eh. Siguro yung difference ngayon is alam ko na yung sagot. So, kapag nag-worry ako, may fear ako, may anxiety ako, may problema sa buhay, idudulog ko talaga yun sa Panginoon. Idadalangin ko sa Kanya at binibigay ko lang ng buong buo sa Kanya. And hinahayaan ko na siya yung kumilos sa buhay ko. Siya na yung nagiging first resort ko. Kapag natatakot ako, kapag may problema ako, kapag may anxiety, yan kapag nag-worry na ako, alam ko na yung sagot. So, idadalangin ko yan sa Panginoon at nanayaan ko na siya ang kumilos at
mag-settle ng lahat. So, sa mga nabago sa akin is kung paano ko harapin yung mga problema sa buhay. And especially this year, nung nagkaroon ng sakit yung papa ko. Na-diagnose siya na lung cancer. Stage 4 na nung nalaman namin. This year lang. So, mapanahon na yon, sobra talaga yung struggle namin. Sobra din yung pag-aalala ko kasi hindi ko alam kung hanggang saan yun eh. Hanggang kailan, hanggang saan. Sabi lang sa amin ng doktor na ibigay na namin lahat sa papa ko kasi hindi na namin alam kung hanggang kailan lang siya. Doon ko naranasan talaga yung provisions ni Lord, yung pag-guide niya, yung pangako niya na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, at magpatuloy sa kanya. Baga, doon ko mas nakilala ang Panginoon. Sabi ko nga, yung pagkakasakit ng papa ko, yun yung biggest trial sa buhay ko. Siya buhay ng buong pamilya namin. Actually, nung mga time na may sakit yung papa ko, nando kasi sa sitwasyon, mahirap hanapan yun ng maganda eh. Pero dahil nga sa mga pag-attend ko sa gawain ng Panginoon, especially yung Sunday services, pakikinig sa mga mensahe niya, nakatulong yun sa akin para maalala ko na yung Panginoon kasama namin habang dumadaan kami dun sa biggest trial ng buhay namin. And yung papa ko rin kasi malakas siya eh. So, malakas yung pananampalataya niya. Kumbaga hindi siya natinag kahit na ganun yung sitwasyon niya. At isa yun sa mga nagpapalakas sa akin. Kasi even na may sakit na siya, yun pa rin yung binabahagi niya sa akin, kinukwento niya. Kung paano niya nakilala ang Panginoon, kung paano siya binago ng Panginoon, at ang buhay niya na may Panginoon. And yun nga, eventually, 2 months after namin malaman, ma-confirm na may cancer siya, kinuha na siya ni Lord. Kaya papasalamat talaga ako sa buhay na binigay niya sa papa ko kasi siya yung ginamit niya para makilala ko siya. And I just realized na siguro kaya niya rin dininig yung prayer ko before na gumaling siya dun sa stroke niya is para gamitin siya, para magkaroon ako ng mas malalim na relationship kay Lord. Siya pala yung magiging dahilan kung bakit ngayon kilala ko ang Panginoon at may relasyon ako sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat talaga ako na sa buhay na binigay niya sa papa ko. At nagpapasalamat din ako dun sa struggle na yon kasi dun ko talaga nakilala at napatunayan na totoo si Lord. Totoo siya at mananatili siyang totoo at tapat sa buhay natin. At ngayon nga na wala na yung papa ko, kasama ko na yung nanay ko tsaka yung kapatid ko na uma-attend ng church saka ng gawain ng Panginoon. So, yun. So, ngayon ko nare-realize na may reason pala talaga si Lord kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Gaano man kahirap, gaano man siya kasakit. We have to trust the process. Baga yung proseso kasi, yung ways nga ni Lord, yung mga plano niya, hindi man natin kayang intindihin, pero kailangan nating pagkatiwalaan. Unang-una, syempre, gusto ko magpasalamat sa Panginoon kasi hindi niya ako hinayaan na magwalo dun sa mga anxiety, worries ko before. Tinulungan niya ako, binigyan niya ako ng kalakasan para malampasan ko lahat ng bagay na yon. At di niya hinayaan na yung mga trial sa buhay ko maging dahilan para lumayo ako sa Kanya. Pero tinulungan niya ako at hinayaan niya na magamit yon para mas makilala ko pa siya. At ngayon nga, katulad ng sinabi ko dati, yung worry ko kasi, di ba, nagtutuloy-tuloy lang siya. Pero ngayon, salamat sa Panginoon kasi meron na akong sagot.
I still get worried at minsan natatakot pa rin ako. At may mga anxieties pa rin tayo sa buhay at may mga mabibigat na problema. Pero at least ngayon, alam ko na yung sagot at yun yung Panginoon. Wala siyang, lahat ng mga salita niya at mga pangako niya, totoo yun, magpasa hanggang ngayon. Alam ko na naging tapat siya sa akin before at nanatili siyang tapat sa akin ngayon. At alam ko rin naman na magiging tapat siya sa akin sa hinaharap. So, nagpapasalamat talaga ako sa buhay na binigay niya sa akin at sa mga taong ginagamit niya at patuloy niyang ginagamit para lumalim yung pagkakakilala ko sa Kanya at yung relasyon ko sa Kanya. Siguro yung pinaka-favorite verse ko or life verse ko na may tuturing, Psalm 23:1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." So, kapag may Diyos ko kasi wala ka nang kailangan sa mundo kasi you have everything you need. Yun si Lord. So, every time na nag-worry ako, may problema ako, yun yung tumatatak talaga sa isip ko.